Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ay nanonood at nakikinig ngayon ng Lovestruck Podcast. This is the weekly podcast po ng Lovestruck Movement. So sa lahat po ng mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa, in this podcast, we have the following purposes and objectives. Well, sa lahat po ng mga topics natin, we want to renew minds, we want to refine hearts, and we want to redeem lives. So discuss ko lang po ng kaunti ano ibig sabihin nito. So when you say renewing of your minds, marami po sa atin may mga maling kaisipan tungkol sa mga issue ng buhay. Maling kaisipan tungkol sa pakikipagrelasyon, tungkol sa mental health which we would discuss this day, at sa marami pang bagay. And also, may mga pagkakataon na yung ating mga affection ay napupunta sa iba. So ang pinaka-mensahe po ng Lovestruck Podcast, dapat si Lord po ang ating first love. First and endless love po natin. So when we say refining our hearts, yung ating mga affections dapat maayos. So sa halip na mapunta sa iba yung ating pag-ibig, i-focus natin lagi sa Panginoon. At the same time, when you talk of redeeming lives, marami po sa atin maraming nagawang kamalian, mga lapses in judgment, so-called, at mga bagay na pinagsisisihan natin. Pero tandaan po natin, there would always be restoration, there would always be transformation kapag po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that's really the essence of the Lovestruck Podcast every week. So sa araw po na ito, bilang bahagi ng ating buwan ng wika celebration, sundan natin yung bullying. This is a complementary topic. Ngayon pag-uusapan natin words and mental health. Sana positive hanash. For those of you who don't know yung word na hanash, basically mga kwento, mga pananalita. Well, this has been the word of the modern generation. You talk of mga narratives, mga stories. So ang gusto natin, instead of inviting negativities sa ating buhay, we would always promote positive messages, positive outlook. So pag-usapan po natin yan. Ano ba yung impact ng words sa ating buhay? Okay? So mamaya po, meron po akong i-announce. Kasi bigyan natin ng konting spice yung ating podcast. Pero mamaya na po. Okay. So, pagbati po muna sa ating mga kaibigan. Well, hindi po to live. We're doing this pre-recorded. Pero we also want to appreciate some people who have been supporting the broadcast. So, una-una po yung aking mga kaibigan sa Lovestruck Movement, Board of Directors, kila Pastor Jay, Pastor Ron Fortaleza, at kay Kuya Kevin Macalino. So sa ngayon, solo flight po muna ako. May pagka-busy yung ating mga directors saka mga staff. Ganun din sa ating mga kasama sa Shalom Counseling Service. Ilan sa ating mga kaibigan, si Pastor Darwin Cruz, yung nagsalita po about digital minimizing, yung ating pag-aayos sa ating mga social media life. Ganun din yung last na episode natin, kasama natin si Pastor Chad Merto. So ilan po sila sa mga counselor ng Shalom Counseling. At if you have mga concerns sa inyong buhay, kindly PM us at Shalom Counseling Service. May Facebook page po. That is the counseling arm ng Lovestruck Movement. So pagpaumanin po ninyo, minsan hindi po namin kayo mabibigyan ng automatic na serbisyo kasi marami po nakapila eh. Pero at least alam namin kung kami po yung magbubukas ng mga schedule, PPM po namin kayo. Okay? So again, ang ating topic ngayon. This is episode 11. Dalawang episode na lang, tatapos na yung ating unang season. So usually, ang isang season po ay may 13 episodes. Pero nasa episode 11 na tayo. So sana positive hanash. Let's talk about this. Yan. The impacts and the effects of how we use our words on mental health. Okay? So, sa lahat po ng mga hindi pa ho nakakakuha ng aking libro,
Available po siya, no, sa OMF Literature, and also kindly visit ang Shopee pati Lazada shop ng OMF Literature. Ito po yung mga 300 plus, no? The struggle is real. Ito po yung mga may mga chapters po dito which I discuss in depression, anxiety, yung mga common mental health issues po na nilalapit sa akin for counseling. I gave a backgrounder information and some of the basic techniques paano po kayo makaka-recover o ma-manage yung mga sintomas. I hope you can secure a copy. No? So ano pong ating topic? Yan. Just to provide the backgrounder. Alam niyo po ba, nung panahon ng pandemic, this was no online classes ito, 2021, 2020 to 2022, more than 2,000 ang nag-attempt mag-suicide. At this is a case of one too many. Imagine, 404 Filipino students committed suicide in this period in a span of 1 year. Kung hindi nyo po tinuturing ito na major concern, ay ano po itatawag natin dito? This is really the hidden pandemic during this period. And I hope this would decrease over time. At ayon sa mga survey, 6 million Filipinos live with depression and anxiety. Ito po yung mga reported lang po ito, ha. Marami dito hindi nare-report. So, I assume na marami pang hindi nakasama sa listahan. At for World Health Organization, ang talagang leading causes of illness and disability among students, depression, anxiety, and behavioral disorders. At ang suicide ang fourth leading cause of death among 15 to 29 years old. Ba't ko binibigay po sa inyo ang mga statistics na to, focusing on the students? Well, as I said, ito po yung complementary topic with regard to what we discussed last time. At magagamit po ito. I suggest if you listen to this, if you're watching this, kindly share this with your students, mga youth sa inyong mga youth ministries para may idea sila, no, on how to use proper words, positive words, para hindi sila maging kasangkapan ng kaaway para saktan ng iba. Okay? At the consequences of failing to address adolescent mental health conditions would extend to adulthood. Kapag hindi po siya naayos, bata pa lang, mag-i-spill over po yan hanggang sa tumanda. At ang implikasyon po nito, during adulthood, doon po tayo nagkakaroon ng trabaho, nag-aasawa, kung ano po yung mga kondisyon natin mentally, pwede nating maipasa yung epekto nito sa iba. So sabi nga, no, we can bleed unto others kung tayo mismo hindi natin ginagamot yung ating mga sugat. So, this is an encouragement and a pleading para ito ay matapos na sa generation na ito. Seek help. Wag po kayong mag-aatubili na lumapit sa counselor kung kayo po may mga mental health issues, mga psychiatrists, mga medical professionals na makakatulong sa inyo. Okay? And one classic case we know is yung kay Emma Nachenza, yung anak ni Kuya Kim. To highlight the topic, during the time na siya ay lumalaki, she explained sa isang interview, no, na she was physically abused, verbally abused ng kanyang yaya. And as time went by, nakaranas din siya ng bullying. At the same time, mayroon din siyang kondisyon. No? Marami siyang pressure sa buhay at she suffered from what we call bipolar disorder. So alam niyo yung bipolar, nagsuswing po yung emosyon niyo, no? Kapag kayo masayang-masaya, you're in the manic episode. At kapag kayo lungkot na lungkot, you're in the depressive episode. Mapapansin niyo, mas kapansin-pansin sa iba kapag nasa depressive episode kasi malungkot. Ang hindi alam ng iba, when you're in the manic episode, napagkakamalang kang normal kasi tumatawa ka. You're in high spirits, high energy kasi ito eh. Pero isa pong lesson para sa atin. We must be prudent, wise in how we use our words kasi hindi natin alam kung anong epekto nito sa mga dumadaan na sa may mental health issue. At the case of Emma Nachenza would prove to us na kung meron lang talagang nagsabi sa kanya na mabubuting mga salita, she would not suffer yung impyerno ng mental health issue na meron siya before. Okay? At meron pa akong gustong ipanood sa inyo, no?
isang reporter ng dati ng TV Station 5 nagpakamatay. Okay? So, I have seen your moment again, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero this is in YouTube na pwede niyong panoorin. Okay? Check ko lang, no? Sorry, no? Pasensya na. Yung kanyang pangalan ay let's see, para mag-google nyo na lang, no? Well, ano ang pinaka-mensahe ng kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin? Well, Seth Obalde. You know, Seth is really a good, intelligent guy. Bago siya magpakamatay, nag-record siya ng video. At nakita mo, no, matalino, sayang na sayang itong batang ito. Na-articulate niya yung mga damdamin niya na dapat naririnig ng iba pero ini-ignore ng marami. Isa sa sinabi niya, tumatak sa akin ito. Na if you want to really follow up your friend na dumadaan sa mental health, really mean it. Yung wag lang shallow pa imbabaw. You really have to be, I would say, serious about yung love and concern. Kasi marami sa mga tao, hindi basta-basta pumapasok nun sa mundo ng may mental health issue. Kaya hindi nararamdaman ng may mental health issue na talagang concern sila. And he also had some comments regarding yung spiritualization ng mental health. Yeah, prayer is good, pero yung kanilang pinagdadaanan hindi pwedeng malaman ng maraming tao because matindi yung sakit. At meron pa siyang sinabi dyan. Minsan, yung pagpapakamatay ang paraan ng marami para makaiwas, makalampas no sa sakit na nararamdaman nila na hindi nila maipaliwanag. So suicide is a form of escape. So to some extent, you cannot really blame them deleting themselves, no? Hindi because hindi natin alam yung gaano kabigat yung sakit na pinagdadaanan nila sa kanilang kalooban because it is a physical disease. So mga kapatid, don't ever think na ang mental health issue ay it's all in your mind. Madali siyang malalampasan. Just like other called mga chronic disease, diabetes, high blood pressure, ang mental health issue ganito din kasi it would take sometimes maintenance medicine. So I really suggest if you have the emotional readiness, kindly watch yung kanyang video. Nasa YouTube ito, kay Seth Obaldo ng TV5. Nakakalungkot, after this na mag-record siya, he committed suicide. So what is the first recommendation when you talk of this topic, no? Sana all. Okay? Ano ang ating gustong ipaalam dito? Oops, Yan. Una, we must guard your self-talk. Magsisimula muna tayo sa sarili natin. Bakit? Because our words are seeds. So when you talk of seeds, no? Sa atin, akala natin walang epekto yung sinasabi natin sa iba. Pero kapag nagbuga ka ng salita, tumutubo yan sa mga puso, mga isipan ng mga nakasalo ng mga words na yun. Your words are seeds. Kaya sabi ng Proverbs 18:21, no? Death and life are in the power of the tongue because words are spiritual. Mga kapatid, tandaan ha, words are spiritual. Remember the time, nung bata kayo, sinabihan kayo, bobo ka, lahat ng mga put downs, sinabi sa inyo, minura ka. Di ba hindi naman natatanggal sa utak niyo yun habang tumatanda kayo? Bakit? Tumatak sa inyong pagkatao because they are spirit. At itong problema, kapag hindi kayo nag-heal doon sa mga words na yun, na masasakit, na tumama sa inyong spirito, dadalhin nyo siya hanggang sa kayo tumanda. Well, hindi na ako magpapakalayo. That's what happened to me. I was able to overcome lang yung aking mababang self-esteem through the ministry sa tulong ng Panginoon. Pero hindi ako naging Christian. Siguro, lagi ako nasa kwarto, nagmumukmuk, naghahanap ng mga pity party members na pwede kong samahan. So, ang punto ng words is this, huwag niyong gagamitin sa masama. Bakit? Death and life are in the power of the tongue. At ang sabi ng diba, tandaan nyo, those who love it will eat its fruit. So, consider words as either nourishment or a poison. Okay?
So, sabi rin ng Proverbs, there is one who speaks harshly like the thrusts of a sword. Yung saksak ng ng espada. But the tongue of the wise brings healing. So, magaling ang Proverbs to contrast, no? Yung picture, illustration. Kapag nagsabi ka ng masama, parang pumapatay. Pero pag nagsasabi ka ng matatalino, punong-puno ng karunungan, kabaitan at karasya, it would bring life, not death. Okay, so just a quick reminder sa atin mga kapatid. Mahirap magpigil ng bunganga, lalo na kapag galit ka. Kaya isang rekomendasyon, kindly kalmahan nyo sarili nyo. Bakit? Kasi minsan kapag nasa stage na emotional tayo, hindi na natin nakikita yung epekto ng sasabihin nating salita. Okay? So, during my elementary years, meron akong nakitang poster doon sa aming library. So, ito yung gustong sabihin. Nagsimula siya sa words. Watch your words, they would become your parang thoughts. No? Pero, sisimulan ko dito. Ang totoo niya, yung words natin hindi nagsisimula as words themselves. They would start as thoughts. So, ang unang labanan para mapantayan natin ang words natin, bantayan natin yung ating utak. So, how do you guard your thoughts? Hindi lahat na naiisip ninyo ay totoo, hindi rin lahat ng iniisip dapat sinasabi kasi hindi lahat makakabuti. Kaya nga meron tayong virtue of temperance, prudence. Narinig niyo ba itong mga term na to? Temperance, pagpipigil sa sarili. Prudence, pagiging matalino. Sinasala mo kung ano yung nakakabuti at hindi. Kasi hindi lahat naman na nasa isip mo. Sabi nila, nagpapakatotoo lang ako. Honestly, yung pagpapakatotoo minsan hindi healthy yun . Okay? For example, gusto mong patayin siya, di ba? Saksakin. Papakatotoo lang ako, sasaksakin kita. Tama ba yun? No. Bahagi ng maturity is to control your thoughts. Although may mga edad sa ating pagkatao minsan na nahihirapan tayo. Well, it's a function of neuroscience because our brain, yung prefrontal cortex natin, hindi pa develop, which is the main part of our brain which can control our impulses. Overall, as sabi ko dito, control your thoughts mga kapatid so that you can filter your words kasi the words that you would use would become your character and behavior. Bakit? Kasi yung inyong mga ginagamit na salita, that would be your reality. Kaya yung di ba, yung kapag palamura ka, so it would also affect the people around you to some extent in many ways. Pag palamura ka, na-identify ka sa palamura kasi nakaka-identify kayo . Mapapansin nyo, yung magkakabarkada, mga barkada, nakikita rin sa social media, marami na vlog na mga grupo-grupo, di ba? Pare-paro sila magsalita. Bakit? Kasi nagkakaisa sila. They have the same thoughts and words. And that would define the group think and group behavior. Okay? In your case, as an individual, bantayan nyo salita ninyo. Bakit? It could become your behavior and your character. And your character, pag naging consistent yan, over time hindi nababago, that would become your personality. Because personality is the crystallization, yung pagiging buo ng lahat, yung pinagsama-samang behavior nyo through time. Kumbaga, that would become your habits, pananalita, pagkilos. Okay, that's why in counseling, there is what we call mga psychopathology. Okay? So, mga personality disorders, 10 yan. Google nyo na lang. Merong mga dramatic, yung mga histrionic, mga borderline personality disorder. Meron naman yung mga eccentric, yung very self-centered, yung mga schizoid, schizotypal. Saan nabuo yung personality na yun? Well, many studies will tell us, nagsimula yun bata pa sila. May mga bagay na ginagawa sila hindi na correct at na-expose sila sa mga bagay, ang totoo niyan, ang ating personality is also a response to what happened to us during our childhood. Kaya mga kapatid, bantayan natin kasi yung personality natin would lead to our destiny and our future. Nakita niyo yung pattern, no? It starts with our thoughts. At pag hindi nabantayan, that would define our destiny. Okay? Because according also to neuroscience, no, there's thing what we call neuroplasticity. Yung ating mga words, sabi natin, can rewire our brains. Okay, tandaan nyo ito mga kapatid. 3 things that would somehow rewire our brains. Number 1 is pharmacology. Di ba pag uminom ka ng gamot,
Nakapatulog ka kasi it could somehow affect your brain. Tapos meron ka ring mga gamot that would somehow make you energize. Yung mga serotonin uptake, yung sa mga depressed, lalo silang nagiging active kasi pag depressed ka, you're down. So, pharmacology. Number 2, surgery. May part ng brain natin na kapag ginalaw o binapula, it would change the way we behave. Okay, for example, di ba, alam nyo to, yung pituitary gland. Kapag hindi na operahan yung isang taong merong gigantism, kasi meron siyang abnormality sa pituitary gland, dire-diretso ang niya. Kaya minsan yung iba, di ba, kailangan ipa-operahan. And also, there's a part in our limbic system, yung part ng brain natin, the emotional center, amygdala. Yung amygdala, minsan kailangan i-tweak yan ng medicine o kaya, well, hindi naman ako medical specialist, no? Meron silang ginagawa sa ating brain para at least magkaroon ng epekto sa ating behavior. Pharmacology, surgery, and then behaviorally. Yung practice. And part of the practice is how we express our words. Yung how we think about people. Kaya isang paraan para mabagong inyong pananaw sa buhay at sa ibang tao, ito, isang example. So, this is based on science, no? Always be grateful. Lagi mo titingnan yung buhay na parang either masama o maganda nangyari, blessing yan. Gratefulness is not toxic positivity. Iba yun, no? Yung parang lahat na lang mabuti. Being grateful means you're not focusing on the negative aspects of your life that would not be helpful sa yung growth as an individual. Importante yun, no? You're not blind to the realities of life. It's just that na may mga bagay na hindi makakabuti sa'yo. Okay, our words can rewire our brains. For example, tingnan nyo yan. Kapag lagi mo sinasabi ito, I can't do it. I'm not worthy. I must be perfect. I must not make a mistake. I'm not good enough. Nobody loves me. Isa-isa natin ng konti. No? Example sa akin. Nung ako'y nag-aaral ng high school, nilagay ko sa utak ko, hindi ako mag-i-improve sa math. Kasi math talaga ang waterloo ko, kahinaan ko. Kaya, honestly, gumaradit ako nung high school, ang pinakamababa akong grade math. Pero pasado naman. No? Importante na maintindihan nyo to. Kung sa simula pa lang, kaya mag-i-exam kayo, sinabi nyo sa sarili nyo hindi kayo papasa, malaking posibilidad hindi talaga kayo papasa. Bakit? Kinondisyon nyo na utak nyo. The same thing with people who would say that they are not worthy to be loved. Okay? They're not good enough. Diba? May kanta nga si Lauren Daigle dyan. Google nyo na yan. About how you see yourself. So, kung laging negative ang sinasabi nyo sa sarili nyo, that will affect how you deal with people and how you behave. So pag sinabi mo, I'm not worthy, hindi ako maganda, mga shoutout sa mga single ladies, hindi ako maganda, hindi ako liligawan. Kahit maganda ka naman o jowable ka naman, lahat ng lalapit sa yung lalaki para sasabihin mo, ay hindi, ano yan. Paglalaroan lang ako niyan because I'm not worthy to be loved. So wala talaga magtatagal na manliligaw sa'yo. Kasi lahat pinupush away mo. You see the point, mga kapatid? O isa pa, yung perfectionism. I must be perfect. Okay. Marami akong anecdotes about this. Ano maraming estudyante ngayon? Pag nagkaroon ng grade ng 90 plus, parang hindi pa satisfied. Samantalang during my time, I don't know, shoutout sa aking mga kasama, ka-batch ko o ka-generation ko. Yung magkaroon ka ng 80, grabe, tuwan-tuwa ka na nun. Well, in our case, because I belong to a pilot section ng high school, hindi kami pwedeng magkaroon ng grade na lower than 80 kasi madi-disqualify kay kami so possible honor roll, no? So, pinakamababa namin 80. Kaya, nagkaroon ako ng grade ng 4th year. No? Math yun. Again, math ulit. 80. Tuwan-tuwa na ako. Ngayon, yung mga bata ngayon, parang kapag naka 95, 96, ay, pag 96 lang. Okay, mga kabataan, you should never define your worth, your personality according to the grades na nakukuha ninyo. Yeah, grades can measure yung effort ninyo, pero it's not the end all and be all of your personality.
So again, pantayan ninyo sinasabi nyo sa sarili nyo because it could affect you individually. Neuroscientists discovered something mind-blowing. Sabi dito, your brain does not care if your thoughts are true. It just believes whatever you repeat. This is true. Hindi nagdi-distinguish ang brain natin kung tama o mali yung sabi mo. No? Kasi I would say para may pagka-amoral lang neutral, morally neutral ang brain. Kung ano lang ang paulit-ulit na iniisip mo, yun lang yung kanyang ine-enhance sa'yo. Kaya bantayan nyo ha, ano bang madalas nire-replay ninyo sa utak ninyo. Lalo na kung issue ng emosyon. Palagi bang unforgiveness yan? Lagi bang patuloy na galit, tampo? O pagiging grateful, pagiging positive? Kasi kung anong paulit-ulit na nire-ruminate mo sa utak mo, yun ang nare-retain ng utak mo. And that would affect your behavior. Okay? So, ito na. Shoutout muna tayo. Ito game ha. I don't know kung may nanonood dito, no? Kasi gigimik lang tayo ng konti. Magbibigay ako ng libro. Okay? Ilagay nyo ha. I-comment ninyo ang podcast title nito ngayon. Una magko-comment ha, and ilagay nyo number 1. Idugtong nyo number 1. Okay. Para alam ko, kasi mamaya baka magpag-game pa ako, at least alam ko ano yung nauna. Okay? Unang magko-comment ng title ng Edes Podcast will have free books from me. Malay mo, bigyan ko kayo ng struggle is real. So ilan ito? Test lang ito kung talaga hindi naman sa kung nanonood, pero I think this season, kailangan natin magpa-raffle paminsan-minsan. Okay, paunahan lang, isa lang ang mananalo. Lagay nyo, title ng podcast and then number 1. Isunod nyo yung words number 1. Okay, tuloy tayo. Okay. Do not give voice to your negative thoughts, else it would have power over you. So, totoo naman yan. No? Huwag niyong hayaang mas maingay sa utak ninyo ang mga negative thoughts. Bakit? That would enslave you. That would make you paralyzed in many ways. That would make you so loser. Bakit? Kasi sa simula pa lang negative na agad kayo eh. So, huwag niyo paniniwalaan lahat ng bagay. Kahit dun sa mga nag-overthink tapos ang dami naiisip na mga negative. The basic rule is this. Observe, do not absorb. Hindi lahat ng dumadaan sa utak niyo totoo. Tandaan, hindi lahat ng dumadaan sa utak niyo totoo. Okay? So, healthy self-talk. Sabi ito, oops, I made a mistake. Huwag niyo sabihin, I'm so stupid. You're not stupid. You just committed a mistake. Okay? Sabi niyo, no one likes me. Babagtarin niyo, I like me. Okay? I'm a bad person. I did something bad. So, you are not a bad person. Nagkataon na nagkamali ka lang. Hindi mo dapat i-define buong pagkatao mo sa isang pagkakamali. Sabi pa, no, I give up. I'll never able to do this. You may say lang, this is really hard. So, kailangan mag-effort pa ako. There must be a way to overcome this. Hindi yung parang tapos na, ayoko na, suko na ako. Sabi nga ng kanta ni Freddie Aguilar, yung yumaong country music natin, singer na Freddie Aguilar, walang nananalong umaayaw. No? Ang umaayaw hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Sabi ito, I never get anything right. Sabihin nyo lang, hindi ko pa alam paano sagot dito. So again, that's how we view yung yung positive aspect ng pag-iisip. Hindi ka nagde-define negatively sa pagkatao mo. Kailangan mo siyang i-translate sa positive kasi yun naman talaga ang dapat. Okay? So, isa pa. Sorry, I did not become the person you wanted me to be. Don't worry, as long as you're alive, we have time. So that's a positive thing of saying, positive way of saying, no, don't give up on yourself. Do not be so hard on yourself. Kasi lahat naman tayo nag-i-improve over time. Okay? Huwag ka lang matigil sa pag-iisip na kaya mo magbago, kaya mo mag-improve. Okay? Ito pa, some people who have anxieties would always focus on mas malaking bato sa utak nila yung weaknesses nila. Pero hindi nila nakikita yung
paano sila tinitignan ng iba. Di ba? Ganun minsan ng mga iba no, na may anxiety. No? Laging kasalanan nila, laging kahinaan nila nakikita. Pero pag tinitignan naman sila ng iba, hindi kahinaan naman nila nakikita, kundi ang kanilang kabaitan, pagiging jolly, sense of humor, pagiging mabait, yun ang nakita. So kung titingnan nyo lang ang sarili ninyo, paano kayo tinitignan ng iba, ay baka ma-encourage kayo. Kaya napakahalaga yung feedback mechanism. That's why we have friends na matitino. Pwede kayo magtanong, ano bang nakikita mo sa akin na mabuti? Huwag yung tatanungin mo na ano mali sa akin. Wala ganon. Ang tanong mo, ba't mo ko naging friend? Ano nagustuhan mo sa akin? Tanungin nyo sarili nyo ha. At tanungin nyo rin yung mga kaibigan nyo. And I would say na marami kayong makukuhang mga sagot na maaring hindi nyo pa naririnig pero kayo yun. Again, iba yung nagbubuhat ng bangko. Nagyayabang kayo kasi sinabi nyo ganito kayo. Iba yung mga taong nagsasabi ng totoo tungkol sa inyo na hindi binibilog ulo nyo ha. Kasi hindi sila magsisinungaling kung sincere ka nagtatanong. At those friends who are so concerned about you would speak honesty and life sa iyo. Okay? So mga kapatid, huwag niyo tingnan lagi ang kahinaan ninyo. Always look at other things na makakapag-encourage sa inyo. So joke, tandaan mo, hindi ka maitim, brown ka, brown. Sabi nga nila, hindi man tayo, mga African continent countries yung maitim, no? Hindi naman tayo maitim, brown tayo. Okay? So, hindi tayo ganun kaitim. Ito, one thing I want you to watch, I really recommend this, no? The Boy Who Harnessed the Wind. Available pa to sa Netflix. I want you to watch this film kasi it talks about a boy na walang aral kasi wala siyang pampaaral eh. Ang ganda ng narrative niya, yung pagkukwento niya. Pinakita doon paano sila naghirap kasi kawalan ng tubig sa kanilang mga field na taniman. Tapos, hindi siya makapasok sa eskwela kasi wala siya pambayad ng tuition fee. Ang ginawa niya, spoiler alert, nag-aral siya sa sarili niya. At ang pinaka-mensahe ng film na ito, kapag may pangarap kayo at positive ang tingin nyo sa buhay, you can overcome obstacles. Kasi siya ang nag-design ng irrigation windmill sa kanilang lugar. Panoorin nyo ito. And also, I recommend this sa mga youth ministers. This would encourage your young people na lumabas doon sa sa comfort zone nila at maging resilient. Yung parang hindi lagi siya sabi, di ko kaya. Itong bata na to, nagsikap siya. And pagkakaalam ko, after niya magawa yun sa kanyang community, yung windmill, nagbigyan siya ng scholarship sa Massachusetts Institute of Technology. If not the finest, if not the best, one of the best engineering schools sa buong mundo. The Boy Who Harnessed the Wind. Okay? So, napakaganda niya. So, yung una, how you speak to yourself. This time, bantayan nyo rin ha, how you speak to others. Kain naman tayo. Sabi ni James, ang dila daw, maliit na parte ng ating katawan. Pero pwede siyang manunog ng buhay at pwede siyang maglabas, sabi doon, the very world of iniquity. Marami siyang pwedeng ilabas na masasama. Kaya bantayan natin mga kapatid on how we speak to others. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and set on fire by hell. Mabibigat itong mga salita ni James, no? Kasi how we talk to others would be a make or break situation, hindi lang sa atin, kundi para sa iba. Because our words reflect our character. May nalulungkot lang akong aspeto na nakikita sa social media ngayon, lalo na may mga vlogger na kung magmura parang na lang, no? Parang normal na lang. Well, there is a period in our history na na-normalize yun kasi yung dati nating presidente mahilig magmura. Well, hindi siya maganda. Hindi siya nakakabuti sa ating bayan. Bakit?
Hindi nyo pwedeng inormalize ang pagmumura at pagsasabi ng masasamang salita. Yung pagtitreten, papatayin kita, no. You don't do that. As a leader, we should always be, no, hindi ito pagiging moralista o sabihin natin nagmamalinis. Meron na tayong sasabing hindi maganda. And of course, pag nasasabi natin maganda, we should not be proud of it. Dapat nahiya tayo kasi may parte ng pagkatao hindi pa naayos. Pero yung maging proud ka na nagmumura ka, that is something. That is one of the saddest periods of our history na na-normalize siya. Kaya ngayon, marami mga vlogger, di na ako magbabangkit. Kahit sabihin mong nagpapatawa lang sila, mura ng mura, hindi pa rin maganda. Okay? Well, maaari sabihin ng iba, mas okay na yung nagmumura kaysa nagnanakaw. Mga kapatid, hindi tama yung mindset na gano'n. Hindi dapat tignan na tama o mas less evil yung pagmumura kaysa sa ibang sin. Sabi do, all have sinned and fell short of the glory of God. Lahat ng mali dapat nating ayusin. So wala siyang hierarchy per se in a way. Bakit? Kasi kapag ganun, parang sasabihin mo, mas okay na ako magmura lang. Which in fact, dapat hindi mo ginagawa yun. Kasi pag kinumpara mo na siya sa isang kasalanan, parang nagja-justify ka na okay lang ito kasi mas less evil. That's a tragedy in our country in many ways. And many people would not notice that. Kaya sabi ni Lord, no, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. At may warning din si Lord, but I tell you that men will have to give account. Pag sabing give account, alam nyo, nangyari ngayon, may impeachment ngayon. When you account at mayroong mga bagay na hinakita silang red flag, may parusa siya. When God said through Jesus, no, and the word of God, no, who is Jesus himself, sabi niya, you would give account. Kumanda kayo. Yung lahat ng mga careless words na sinabi ninyo, mayroon niyang nakatakdang parusa. Kaya wag niyong sasabihin wala lang siya. Anong sinasabi rin ni Lord? Kailangan maayos yung ating puso so that the words that would come out of our mouth would also be good. Sabi niya dito, the good man brings good things out of the good stored up in him. Ang mabuting tao, ang lalabas sa bunganga niya mabuti kasi mabuti puso niya. But the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Ang ganda ng word, take a look at the word, stored up. Alam niyo yung stored up, hindi lang, kung you would imagine that, picture in your mind, ano yung stored up? Di ba punong-puno, storage yan. Hindi lang siya basta isang bagay, dalawa, tatlo, marami siyang nagpuno sa'yo. So, when I read these verses, ang naiisip ko ganito, kaya nakakapagmura yung maraming tao. Kasi panay mura marahil yung napuno yung puso nila, yung exposure nila sa mga ganong mga attitude, hindi nalagyan ng mabuti. Kumbaga, what you give is what you have. Okay? Kung ano lumalabas sa bunganga mo, yun ang meron ka. Kaya yung mga hindi nagmumura, parang pwede silang magmura. Pero, hindi yun naturalesa nila. Kasi nasanay sila at pinuno sila ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Ganyan ang mundo mga kapatid. Kahit sabihin nyo na marami nagmumura, it doesn't mean na okay siya. Okay? Kaya, bantayan nyo rin ang inyong salita sa iba because they can trigger emotions. When they say they can trigger emotions, maaring you mean well, pero how you speak, the words that you use to say those sentences and statements can trigger emotions. Sinasadya mo man o hindi. Dito papasok yung pagiging wise, pagiging prudent. May pagkakataon na you have to shut up. May pagkakataon na you have to speak up. So to know the difference, kailan ka magsasalita at kung kailan ka tatahimik, it takes discernment and wisdom. Okay? Because words can trigger emotions. There's this experiment in Japan. Well, hindi naman to scientific, no? Pero this is interesting, amusing. May isang pseudo-scientist sa Japan. Ang tawag dito, rice test, no? Naglagay siya ng mga kanin sa loob ng mga jar.
Kaya may mga label yan, positive, control, negative. Pag sabing positive, every day, pagising niya, sasabihin niya yung jar ng mga positive things, ang buti-buti mo, napakabait mo, you would be a good rise someday. Yung lahat positive. Sa isa naman negative, lahat pangit. Lahat ng negativity, wala ka silbi. For example, mamamatay ka rin. And then yung control, wala silang gagawin. Alam nyo, ang nagresulta, ginawa rin ito ng isa kong kabataan kasi nakwento ko to sa kanila. Pareho din na resulta. Yung positive, na natili, hindi nabubulok for a lot of weeks, no? Ganun din yung control in a way, pero yung negative, mabilis mabulok. Again, this is not scientifically based, pero this is amusing. Sometimes, siguro, you have to wait lang to confirm this, no, based on science. Ang confirmation, ganito. Katulad ng tao, pag lagi ka nakakarinig ng positive, hindi ka mabilis mabulok, maaaring may mga stress ka sa buhay. Kumpara, pag laging naririnig mo negative sa bahay, may bullying pa sa school, yung mga teacher mo, pinapagalitan ka pa, mabilis nasisira yung iyong pagkatao. Yung psyche mo, masyadong maselan, lalong lumulubog yung self-esteem mo. So, ito, rice pa lang ito. Pero ito rin sinasabi ng matatanda. Pag may garden kayo, kausapin nyo yung mga bulaklak, yung mga tanim ninyo. Well, maaring hindi pa siya scientifically proven, pero anecdotally, kung yun ng mga bulaklak, kung yun ng mga halaman, salitaan mo ng pangit, nagiging nalalanta, how much more ang tao? Okay? So take a look, no, how you speak to others. Because words can become swords, they can destroy people. Lalo na, katulad sinabi ko nung una bago tayo magsimula. Maaring sa'yo, wala lang yun. Pero sa tao na nakarinig, maaring na-trauma na siya, nasaktan na siya. Well, marami tayong kahinaan, kaya whenever we know, no, we learn na meron tayong nasaktan, dapat makorek natin agad yun. Totoo naman, di ba, minsan, di mga sinasabi tayo na hindi natin gusto magkaroon ng offensive character yung ating sinabi, pero nasasaktan yung iba. Iba-ibang dahilan, maaring may trauma na siya, maselan talaga siya sa mga words, may mga triggers. Kaya dahan-dahan tayo mga kapatid, no, sa ating mga sayasabi. Because words can become swords. Okay? Katulad nito, ito nakita ko talaga kung ginagamit ko sa seminar ko. Nang bata ka, pinagalitan ka, lagi kang sisigawan ng nanay mo. Pag hindi na ayos yung pagkatao mo, magkaroon ka ng post-traumatic stress disorder. Okay? O kaya complex post-traumatic stress disorder, yung we call it developmental trauma. Pag hindi ka nag-heal doon, baka ulitin mo lang yan pag ikay naging magulang din. Tingnan niyo yung cycle, no? Tulad dito rin. Sinigawan siya ng tatay niya, maaari may physical abuse. He grew up as an angry man. Tapos anong nangyari? Naging angry father din siya sa kanyang anak. So anong mensahe natin? Mga magulang, shout out sa inyo. Mahirap maging magulang. Totoo yun. Pero yung pagiging magulang natin, honestly, ay maapektuhan kapag tayo mismo ay may mga mental health issue na nakuha natin sa ating mga magulang, mga bad parents, no? Di pala bad parents, bad parenting. Marami naman tayong mga magulang, hindi sila bad parents. Hindi lang sila marunong talaga maging magulang kasi sila hindi rin naturuan. Huwag natin ipapasa na yung mga nakuha nating mga masamang karanasan to the next generation. Kaya I suggest parents, always listen to yung mga seminar, mga payo ng mga experts, mga family specialists, counselors, pastors, para hindi natin maulit yung mga mali na nagawa ng ating mga magulang. Kasi I don't want this to happen to anybody, no? Ayaw natin yan. Yung nagpapatuloy yung trauma, yung intergenerational pain. No. Kaya maraming dysfunctional families. Okay? Tulad yan. Bata ka pala, naririnig mo na, baboy ka, dilolo ka. Di ba yung word na dilolo, yung baliw? Panahon namin, tawag namin yan aning-aning eh. Aning-aning ka, bobo ka, malandi ka. Alam niyo yung ganyang mga salita, maaaring sasabihin ng iba, ay joke-joke lang namin sa'yo yan. Hindi joke yun. Because words, sabi natin, can become swords.
Kaya yung mga salita dati na sa amin during my generation, sasabihin ng iba, ay, okay lang sa amin yan, hindi kami sensitive. Kayo generation kayo ngayon, snowflake kayo. You know, snowflake, yung masinagalan na araw, nalulusaw, yung parang very sensitive. At totoo niyan, during our time, there's no way we can live apart from that. Pero hindi ibig sabihin walang epekto sa amin. Kaya ngayon, may mga labels na tayo, di ba? Dati, nalulungkot ka lang. Ngayon, meron tayong label dyan kasi marami na tayong nalalaman about mental health issue. The same thing with this, yung sasabihin natin dati na biruan, bullying pala yun. So we have to guard ourselves to become bullies. No? Tulad dito, meron ng Anti-Bullying Act of 2013 which we discussed already in the last episode. Huwag na tayo maging parte ng mga bullies, mga kapatid. Okay? So, ano ba yung mga definition ng bullying? Unwanted physical contact, yung nananakit. Okay? Yung mga headlocks, yung nanampal. Kahit yung mga tickling, yung mga, define ng batas yan kung ano yung mga yan. But included this but not limited to this Any act that causes damage to a victim's psyche and emotional well-being, itong mahirap. Kahit sinasabi mo na ikaw ay nagbibiro lang, kapag naapektuhan yung tao, that's a form of bullying. So wala tayong control doon. This could be a contested definition, no? Kasi may mga pagkakataon, nagbibiroan lang tayo tapos sasaktan yung psyche niya. Well, kapag paulit-ulit yan, that will become bullying. Okay? Ito pa, slanderous statement. Yung mga hindi totoo, nagchichismis-chismis lang kayo. Mga pagmumura, yan na. Directing foul language or profanity at the target, minumura mo siya, puto ko tsinta ka. Sabihin niyo sa akin ngayon na hindi kayo pwede maging malabelan kayo ng bully. Mga name calling, ano pa yan? Well, again, ako, yung bata ko kasi di ba, siyempre, mataba ka, sabi ka, baboy. During that time, ito di ako nahihiya sabihin nito kasi dito ako diniliver ng Panginoon Yung bata ako, tinubuan ako ng kulugo dito. Dito lang sa baba. I mean, imagine sa lahat ng tutubuan ng kulugo, yung pastor lang baba. Di ko alam ba't ako nagkaroon ng kulugo So, sabi ba naman sa akin ng mga adik sa lugar namin, naka-popcorn, ditawanan na sila. Kaya ang epekto sa akin ng bullying, honestly, nag-withdraw ako. Pero, well, kung ano daw yung dark side ng personality mo, ayun yung pwedeng gamitin ni Lord para maayos ka. So aside from pagtatago sa bahay, nag-aral ako ng matindihan. Okay? Nagdo-drawing ako, nagbabasa ako, and that's also the reason why I became a writer. Siguro na-develop sa akin yung introspection, self-reflection, how to organize my thoughts. So, to some extent, you can grow out of your trauma. So, pagparin nyo sa Panginoon na yung inyong naranasang masama, pwede gamitin ni Lord for your own good. Okay? And also, cyberbullying can be done by the use of technology. Texting, social media, at kung ano-ano. Kaya ang admonition ng Bible, sabi ni Paul, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Pag sabing unwholesome, mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iba. Lagi nakakapanakit. Only what is helpful for building others up. Kung ano lang yung makakatulong, yun lang ang dapat sabihin. Okay? May mga bagay minsan masakit pakinggan, pero you can also build up. Hindi naman sinasabi ni Paul na huwag kang magsabi na masama sa iyong kapwa kung sa ikabubuti naman niya. Meron tayong tinatawag na private rebuke for repentance. Kasi pag hindi mo sinabi sa kanya ito, lalo siyang mapapariwara. Yes, masasaktan siya, pero parang gamot, di ba? Nagpapainom ka ng gamot, bitter na medicine, pero for his or her own good naman yun. Okay? Ang sinasabi ni Paul dito, yung talagang walang purpose. Ang purpose, saktan ka. Ang purpose, walang mabuting mangyayari sa'yo. Ephesians 4:29. Tandaan natin yung mga kapatid. That's why, be kind, choose respectful words. Okay? Huwag tayong taklesa. Yung takles, hindi marunong pumili ng words na sasabihin. Always
respect people's dignity. Kahit ayaw mo nakita sa kanya, pwede mo pa rin siya igalang eh. Kahit sa politika, meron kayong pag-uusap at politika, pwede kayong mag-usap na hindi kayo nagbabastusan eh. Paliwanag mo side mo, ba't ito position mo? Pero ngayon, grabe, social media, kahit mga church leaders, pastors, nakikita ko social media, grabe. Iniisip ko na lang, talagang maraming mga Kristiyano pa rin, well, hindi naman sa pag-ano, maaring spiritually, theologically informed, pero emotional intelligence, kailangan pang i-improve. Pero ay nakagandahan ng gospel. We're all work in process. Okay? Na kaya tayong baguhin ni Lord kahit ganito tayo. Okay? So that's why do you have to respect people? Kasi mahal din sila ni Lord. Lahat ng mahal ni Lord, dapat minamahal mo rin. Mahirap, yes. Pero that's the mindset. That should be our thought process. Thought process. Sikat na sikat ngayon yung thought process na yun. Okay, ito pa. Sa example, mga cyberbullying dictionary, makeitsafe.ph. Learn the language of cyberbullying. Quick rundown lang ito. Madalas ginagamit ng marami, huwag nyo sasabihin ito, o gagawin. Kill yourself, KYS. Imagine. Hipon, yummy body, yucky face. So, hipon ka. Parang ang ganda daw ng katawan, maaring sexy, pero pangit ang mukha. Send nudes. Ang tawag doon. Kaya may noodles dan. Noodles. Tatalino ng mga tao ngayon, mga bata, no? Ito pa, avoid harmful labels. Sinabi ko kanina, mga name calling. Isa pa, you dumb. Bobo ka, dumb. Kaya kahit sa political talk, tandaan nyo, huwag kayong mag-label ng mga tao. Kasi when you label people, wala na kayong panahon para mahalin sila. Kasi kinahon nyo na sila. Fagot, bayot, that means gay. Well, the truth of the matter, technical term ang gay, no? Pero you call something gay in a way, that's offensive sa marami. So paggalang, kasi lahat naman, di ba? May sexual orientation, pero ang problema dito, pag nagkamali ka ng label. So, hit or miss. You're not respecting yung pagkatao niya kasi inakusuhan mo siya minsan na hindi siya ganun. Okay? Bonak. Yan, bobong anak. Imagine, itong mga term na ito. Ngayon lang ito, recent lang ito, ha? Damn us. Yun yung damn us yan. Spawn. Cyberbullying is the third most common form of violence experienced by Filipinos. That's why, meron din kayo babantayan. Beware of your tone and volume. Yung una content, ito bantayan nyo rin paano kayo magsalita sa kanila. And one thing na tinuro sa akin ng Panginoon ito, kasi very loud ako eh. Kasi sa bahay, lahat kami lalaki. Parang taas ng energy lahat na nagsasalita, nag-uusap. Hindi naman kami nag-aaway, pero parang whoo! Parang lagi. Lalo nung elementary kami. During my time, uso pa yung WrestleMania eh. WrestleMania, yung mga wrestling, Hulk Hogan, mga di nakaka-relate. Sila Ultimate Warrior. Gabi kasi minsan pinapalood yun. Pag gising sa umaga, umpukan na kami doon. Tapos usap na kami ng, wow, galing-galing niya. No? So parang pag lalaki ka, minsan tasa ng energy. Pero alam nyo, when we talk to people, minsan trigger sa kanila yung mataas ang boses. And also, you must know how to listen and empathize. Listening is understanding the worldview at saan nanggagaling yung mga tao na pinakikinggan mo. Okay, listening pa lang yan ha. But when you empathize, you feel the feelings. You do not invalidate people. Kahit hindi mo gusto yung ginawa niya, okay, ngayon nagkamali siya, hindi mo dapat siyang hinuhusgahan. Dinadamdam mo siya. Bakit? Kasi may hugot siya. Pag sabing may hugot, may paliwanag yung behavior niya. Di ba sometimes we do stupid things. Lahat naman tayo nakakagawa ng mga kalokohan, di ba? Pero when you empathize, you do not judge the person. You understand the person bakit siya nagkakaganyan. Okay? Isa yan sa kailangan matutunan ng marami. And that's included in one of the chapters of my upcoming book, John Jowa Ka Na Ba? One basic skill bago kayo magjowa. You must know how to empathize. Kaya maraming pumapasok sa relasyon, di ba? I mean, nagkaroon lang ng behavioral issue yung kanyang partner, iniiwan na. Kasi nga, hindi iniintindi ba't nagkakaganon yung partner. O ano pagkakaiba ng sympathy at empathy? Sympathy, cognitive yan.
I'm sorry, that must hurt. Naintindihan kita. Pero yung empathy, you put yourself in the shoes ng taong nakakaramdam. Yung isa, understanding the feeling. Yung empathy, feeling the feelings. Okay? So I hope dumating tayo sa puntong ganun. Na hindi lang tayo umuunawa, nakikiramdam din tayo at mas naunawaan natin saan siya nanggagaling. Okay? So bahagi yan, no? When we encourage people to heal, empathize. Because to listen is to love and learn. Listening is the basic form of love. Kasi yung makinig ka lang, ang laking bagay na sa marami yun. At kapag nakinig ka, marami ka pang malalaman tungkol sa buhay nila, tungkol sa pinagdadaanan nila. At ikaw rin, kapag dumaan ka doon sa mga pagsubok na ganon, maunawaan mo bakit sila nagkaganon. Maaring iba ang karanasan mo, pero yung dumaan ka sa uri ng pagsubok that would evoke emotions, nako, mahirap yun. Kaya unawain natin yung mga dumadaan dito. Okay? Example, sa mga may mental health issue, marami kayo naririnig minsan na hindi magandang pakinggan kasi kulang sa understanding ng mental health issue. Kunyari, it's all in your head. Alam nyo, pag may mental health issue ka, hindi lang ito usapin ng pag-iisip. Usapin dito ng physiological. Minsan, nervous system sensitivity. Minsan, may mga trauma pa nung mula pagkabata yan. So, affect nila, apektado, may galit. Okay, so huwag nyo i-reduce sa, ano lang, sa utak lang yan. No. Mental health issues are holistic issues. Body, soul, and spirit. Ito pa, paramihan, palakihan ng problema. A lot of people have it worse than you. Eh di sila na. Huwag niyo sasabihin yan. I mean, hindi pwedeng pataasan. Hindi niyo pwedeng sukatin ang kanilang pinagdadaanan kasi may mas palaki kayo nakikita ng problema sa iba. That's being insensitive. We all go through times like this. Talaga. Hindi mo maintindihan. Parang ganito. Pag may namatayan, hindi nyo pwedeng sabihin, ako nga namatayan eh. Tama yun. Alam nyo, iba-iba tayo ng pag-appreciate. Kasi una-una, namatayan ka, kapag anak mo yun, maaari loved ones mo. Iba yung karanasan mo sa karanasan niya. You can never really understand per se. 100%. So, ano gagawin mo? Just listen. Just be sensitive. Okay? We call it ministry of presence. Saan ka lang? Kaya sabi ko, you know when to shut up, you know when to speak up. Look on the bright side. Marami sa may mental health issue, di nila kaya yan. Lalo na may mga, ngayon, maulan, mga seasonal affective disorder, dahil lukot-lukot nila, mababa serotonin. So, ang punto, huwag niyo sabihin, look on the bright side, kasi marami talaga hindi nila kakayanin. They need more help than pagsasabi lang that they have to look at the bright side. You have so much to live for, why do you want to die? Marami sa kanila ayaw mamatay. Ay nga lang nag-i-struggle sila. I can't do anything about your situation. Eh lalo sila magiging hopeless niyan. Baka ikaw na lang inaasahan nila, sinabi sa'yo, tapos sasabihin mo pa to. Okay, isang rule yun, when we are in the ministry of people helping, you offer hope. Ito pa, yung katulad sa all in your head, just snap out of it. Para naman ganun na lang kadali iyo. You do not just snap out of a mental health issue, lalo na ang dami mong mga pinagdaraanan. Socially, emotionally, financially, vocationally, iba-ibang aspeto. Yan, what's wrong with you? Maaring it means well, pero ang punto, may pagka-sarcastic yan. So, pwede yung sabihin, what do you feel right now? No? Pwede sabihin, how can I help you? Kasi ito pang matindi, lalo na yung mga nalaman nila nagagamutan, no? Gusto nila automatic gagaling. I had a lot of counselors, ganyan ang kanilang frustration. Kasi nalaman ng kamag-anak na umiinom sila ng mga kunyari, yung mga psychiatric drugs. Sabi ng iba, shouldn't you be better by now? Nakaka-frustrate. Bakit? Nasasaktan sila. Kung alam na nila pinagdadaanan ko. Hindi nila sasabihin yan. Hindi madali. Kasi may mga episodes minsan sila kahit umiinom na. So again, mga kapatid, be careful about your words, lalo na kapag may dumadaan sa mental health issue. Okay? So, pwede nyo sabihin ito, I'm just here if you need help. Dito lang ako. I may not understand what you're going through, but I care for you. So these are simple words, no? Parang hindi kita naintindihan, pero tandaan mo, nandito lang ako. If things get heavy, nandito lang ako, hang in there, tawagan mo ako.
Or I would give me a cue. Magpadala sa akin ng emoji, alam ko na yon. Kasi minsan may mental health issue, di nila kaya mag-text na puntahan mo ko dito. Hindi, kahit emoji lang, sabi mo emoji lang, sige pupunta ako sa'yo. You are valuable and important to us. Kasi marami sa kanila, di na nakikita yung purpose ng buhay nila. How can I help you? Well, if they can, pero isa rin ito sa keyword. Kasi minsan, di natin alam kung paano siya tutulungan, so better ask. Okay? So overall mga kapatid, tandaan nyo to. Your mental health issue does not define who you really are. Okay? So lahat ng ating pinagdadaanan, pwede tayong humingi ng tulong, at sa lahat ng hinihingan ng tulong, be careful with your words. Kasi maselan talaga ang mga mental health issues. Anxiety, depression, minsan mayroon pang comorbidities yan kung tawagin, sabay-sabay, may depressive episode ka, may suicidal tendency ka pa, may generalized anxiety disorder ka pa, naku, hirap. I hope you understand, no? Hindi ganun kadali ang pinagdadaanan nila. That's why, overall, as I end, be good to people. You will be remembered more for your kindness than any level of success you could possibly attain, by Mandy Hale. Totoo yan. People may forget your achievements, people may forget yung riches, pero people will never forget how you made them feel. Sana positive, hindi negative. That's why be good always to people. And the Word of God tells us, let your speech always be gracious, seasoned with salt, okay? So that you may know how you ought to answer each person. Seasoned with salt means make it delicious. Okay? Importante, yung ating mga sinasabi, punong-puno ng pagmamahal at hindi nakakasakit sa iba. Okay? So sana, positive hanash. And I hope nakatulong itong ating episode ngayon, mga kapatid, para mas lalo nating maunawaan na ang ating pananalita hindi lang may epekto sa atin, kundi maging sa iba. Okay? So, bago ako magtapos, again, may second winner tayo. Unang mag-comment ng LS Podcast ngayon, nilagay nyo, number 2, itagdag nyo. LS Podcast number 1, ngayon number 2. Okay. Go. Paunahan lang ha, makikita ko naman sa sa thread. Kung sino talaga yung mga nanonood. Okay? So, before we end, I would like to pray for you. Let's pray. Lord, we thank you for your goodness. Lord, kami, Panginoon, ay maraming kahinaan. Minsan, di namin alam yung aming sinasabi. Because of our fallen nature, we're very prone to sin, commit, Lord, mga pangit na pananalita sa iba. Forgive us, Lord. And Lord, Holy Spirit, we pray that you continue to transform us. Tulungan mo kami. Because the fruit of the Spirit, kasama doon, Panginoon, yung long-suffering, yung temperance, self-control, manggagaling lang sa iyo, Banal na Espiritu, na tutulong sa amin para mamolde ang aming karakter. We ask for your empowerment so that we can be kind to ourselves and we also be kind to people. At sa lahat mga nanonood, Panginoon, nakikinig, continue to bless them, continue to change them, Lord, from the inside out so that lahat kami, Panginoon, magiging blessing, magiging gracious people sa marami. Always be glorified, Lord, sa aming buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, mga kapatid, I hope may napulot kayo sa ating episode at patuloy po tayong tumutok sa ating mga podcast at kindly like, comment, share itong episode na ito para sa marami, lalo na sa mga kabataan na dumadaan sa pagsubok. At kung meron po kayong pangangailangan for counseling, kindly like yung aming Facebook page, Shalom Counseling Service. Shalom Counseling Service, that is the counseling arm of the Labstrack movement. Again, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald. Makita-kita po tayo muli next week dito sa Labstrack Podcast. Renewing minds, refining hearts, redeeming lives. Pagpalain po kayo ng Panginoon.